Kamusta na nga po mga master at sa videong ito ay atin ang ipagpapatuloy na gisahin ang chapter 219 sa manhwa series ng Solomax Newbie. Kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Matapos na i-activate nga nitong dalaga ang kanyang divine exclusive skills ay agaran ng kumilos etong si Teresa na inactivate ang kanyang skill na Holy Cross Slash. Ngunit natigilan nga siya nung kanyang mapuna na napigilan ang kanyang pag-atake habang may isang boses na nagsasaad na ang agarang atakihin ng derechahan ang pinakatumatayong boss sa kanilang grupo ay medyo hindi magandang pagmasdan pagdating sa hierarkiya. At ang may gawa nga pala nito ay ang individual na nagngangalang Blackrock na ninanais na siya na lamang ang kanyang kaharapin sa isang duelo. Kung kaya't ang kanyang paghahamon ay tinanggap na lamang nitong nasabing dalaga. Samantalang pasimple namang nakiusap etong si Jinyuk para dito kay Prey na kung maaari ay tulungan niya etong si Teresa sapagkat malamang ay hindi nito magagawang mag-isang talunin ang nasabing old guard. Kaya't maging ito ay agarang sumunod patungo sa kinaroroonan nitong dalawa. Kakausapin nga rin sana niya itong kanyang dakilang stalker, ngunit agad nga itong tumanggi buhat ng alam na nito ang naglalaro sa kanyang isipan. Subalit ayon naman dito sa ating pangunahing tauhan, ay pakinggan nga raw muna niya ang kanyang nais ipabatid para dito kay Chun Yusong. Paglalahad nga nitong binata na ang mga individual na nasa kanilang harapan sa kasalukuyan ay ang mga tumatayong royal guards na ipinadala pa nitong mga tinatawag na primordial beings. At sa madaling salita, kung kaniyang araw magagawang talunin ang isa sa mga ito ay nangangahulugan lamang na siya ang masasabing sumusunod na pinakamalakas na manlalaro pagkatapos niya. Dooy ilang sandali ngang natahimik itong kanyang dakilang stalker at makaraan noon ay agara na itong inilabas ang kanyang aura sword, tanda ng handa na siyang makipaglaban na ikinatuwa namang masilayan nitong si Jinyuk. Seryoso nga niyang nasambit para dito sa babaeng kasamahan ni Hound na siya ang kanyang kahaharapin, kasabay na pag-activate ng skill na battlefield selection at kapwa magkasama silang dalawa ay naglaho patungo sa ibang dimensyon. Seryoso namang nasambit nitong si Hound na ngayon nga raw wala na ang kanilang mga subordinates ay kapwa maaari na rin nilang simulan ang kanilang isasagawang duelo na nagpangiti nga para dito kay Jinyuk na nawikang itong araw ang kanyang pinakanais na mangyari, habang pasimpleng ina-activate ang kanyang skill na Eye of Gluttony. Inilahad nga sa atin na ayon sa kwento na etong individual na nagngangalang Hound ay minsan naging isang marlikang naninirahan sa ikadalawampung palapag ng tore. Isang araw itong malaalamat na individual na minsan ipinagiganti ang kanyang buong pamilya ng mag-isa mula sa mga taong nagpahirap at umalipusta sa kanila. Punong-puno nga raw ito ng nag-uumapaw na hindi mapigilang pagnanais na maghiganti at ang bagay na iyon ang pumukaw sa interes nitong si Nyarlathotep na siyang naglagay at nagbigay sa kaniya ng titulo sa hanay ng mga tinatawag na old guards. Sa mga oras nga ding iyon ay pinuntiryan na rin siya maging nitong mga tinatawag na ghost ants na madali din lamang niyang hinihiwa. Nagsimula na nga rin etong si Jinyuk na gamitin ang espesyal na abilidad ng Eye of Gluttony at inalam ang mga impormasyon na tinataglay ng nasabing old guard, gayon din kasama na dito ang kondisyon upang makopya ang isa sa kanyang mga abilidad na tinataglay. Ayon nga sa system na upang makopya nga raw ang isa sa mga abilidad nitong si Hound ay kinakailangan muna niyang magsakripisyo ng katumbas na halaga ng abilidad na nais niya at ang tagumpay na makopya ang abilidad nito ng perpekto ay doon mismo nakasalalay. Bagyang napaisip nga itong ating pangunahing tauhan sapagkat ito pa lamang ang unang pagkakataon na di umano ay nakakita siya ng ganitong klase ng kondisyon upang makopya ang isa sa mga espesyal na abilidad ng kaniyang katunggali. Kung kaya't kinakailangan nga daw niyang maging maingat sa pagkilos na isasagawa sapagkat posibleng mawalan din siya ng isa sa mga abilidad na lubha niyang pinahahalagahan. Samantalang muli ngang ipinakita sa atin etong naguguluhang si Hound sapagkat kahit ilang beses nga raw niyang hiwain at pagpira-pirasuhin ang mga nasabing ghost ants ay sadyang muli nga lamang daw ang mga ito ay nabubuhay muli na siyang patunay kung bakit ganoon ang tawag sa klase ng mga nilalang. Kung kaya't kaniya na lamang napagpasyahan na i-activate na rin ang kanyang unique sacred spear na tinatawag na Wheel of Reversal upang burain ng tuluyan etong mga naturang insekto at kasabay na ginamit nga rin ang isang ancient runes na mas nagpataas ng bisa sa mga pag-ataking kaniyang pinakakawalan at madaling ipinapadala ang mga naturang insekto patungo sa kawalan. Napuna nga rin nitong si Jinyuk na ang pag-ataking pinapakawalan nitong si Hound ay nagagawa ding wasakin maging ang kristal na nalikha nitong Crown of Tyranny. Napabilib nga siya nito kung kaya't isinaad niya sa kanyang sarili na kahit gaano pa kahirap ang kondisyong hinihingi ng system ay wala siyang paki sapagkat lubos niyang ninanais na makuha
ang ganong klase ng abilidad sa kahit anumang pamamaraan. Sa ibang dako naman ay pinakita din sa atin etong si Teresa na lubang agresibo sa pakikipaglaban na patuloy na nagpapakawala ng mga pag-atake para dito sa individual na nagngangalang BlackRock. Subalit sa halip nga na mangamba ay mas lalo nga lamang itong nasisiyahan sapagkat hindi nga ito makapaniwalang may isang manlalarong nakagagawa ng gumamit ng unique sacred spears. Ngunit wala namang paki etong si Teresa sa kanyang payag na mas piniling i-activate ang kanyang skill na Holy Cross at pinakawalan sa direksyong kinaroroonan ng nasabing Old Guard. Naging alisto nga rin ito at mabilis na pinakawalan ang kanyang mga palaso gamit ang kanyang skill na sniping at madali din lamang napigilan ang naunang pag-ataking ginawa nitong dalaga. Lubos ngang hindi makapaniwala etong si Teresa na gano'n na lamang kadaling mapapahinto ang kanyang abilidad habang muli siyang tumanggap ng papuri mula dito kay BlackRock. Ngunit binigyang din nga nito na kulang pa siya sa pamamaraan kung papaano at kailan ito dapat gamitin. Habang kapwa inactivate din ang kanyang panibagong skill na tinatawag na Heavy Rain na sadyang nagpaulan ng napakarami at sunod-sunod na pagtaman ng mga palaso patungo sa direksyon na kinaroroonan nitong dalaga na ngayon nga ay hirap na hirap ng depensahan ang kanyang sarili. Subalit sa gitna nga ng kanyang pagkilos ay bigla na lamang siyang nakadama ng kakaibang pakiramdam at batay sa kanyang karanasan ay mas minabuti nitong umatras muna at gumawa ng distansya. Noong kaniya ngang makita kung sino ang may gawa noon ay agaran siyang natawa at nawika na ang karapin siya sa isang duelo ng dalawang individual ay medyo masasabing sapat na para siya ay masiyahan. At eto nga ay si Prey na agaran ding nakilala ni BlackRock na kapwa alam ang tungkol sa kanyang tunay na pagkatao. Samantalang sa kasalukuyan ay magsisimula na rin etong duelo sa pagitan nitong sina Chon Yusong at ng babaeng Old Guard na bagyang nadidismaya sa napiling lugar na kanilang paglalabanan. Wala namang paki sa kanyang nadarama etong stalker ng ating pangunahing tauhan sapagkat etong araw ang lugar kung saan nag-umpisa ang kanyang pagkamuhi para sa mga taong gumagamit ng partikular na klase ng sandata at ito nga ay ang punyal at iniisip si Jin Yuk. Habang walang kaide-ideya, etong babaeng kanyang makakalaban at kasabay nga ng kanyang matinding galit ay ang pag-activate niya ng skill na Dance of Chasing Spirit. Literal na hindi nga siya maunawaan itong babae sa lahat ng kanyang mga inilalahad, kung kaya't mas minabuti na lamang nitong kumilos na rin na siyang tuluyang naging hudyat sa pag-uumpisa ng kanilang duelo. Samantalang ang mga labang kinasasangkutan nga nitong sina Teresa at Chun Yusong ay nauunawaan nitong binata na malamang ay hindi magiging madali. Gayun din, eto nga daw ang klase ng laban na magiging pagsubok sa dalawa upang mas lalo pang lumakas patungo sa pag-akyat sa mas mataas na palapag ng tore. Makikita din nating hindi nauunawaan nitong si Hound ang ginagawa nitong binata buhat ng sa mga sandaling iyon ay kapwa bumibili etong si Jinyuk ng mga items mula sa coin shop ng system at ito ay 3 piraso ng mga tinatawag na surprise box. Pasimpleng inihagis nga ang mga ito ng binata sa direksyon nitong si Hound at mula sa mga naturang kahon ay nagsipaglabasan ang mga kakaibang nilalang na mukhang aso, pusa at daga na talagang ikinainis nitong Old Guard. At malakas na nawika na nasaan na ang tapang nitong ating pangunahing tauhan kani-kanina lamang. Buhat ng sa kasalukuyan ay mas pinili nitong magkubli sa ganitong klase ng taktika habang hinahangad na labanan nga raw siya nito ng harapan. Tiningnan nga lamang siya nitong si Jinyuk ng may halong pangahamak at mas siyang hinihiling na mas magalit pa nga raw sana ito at huwag nang magpigil pa habang tuloy-tuloy na pinapakulo ang tambutso nitong nasabing Old Guard mga master.